So magandang araw kabole. Sa video na ito medyo matitigas o malalalim ng mga pag-uusapan natin kabola o mabibigat kabola. Pag-usapan po natin yung comment po ni JJ Helterbrand patungkol po dito sa rumored pa na kontrata ni Newsome, and then of course yung next superstar po na matitrade. So hindi pa nakasubscribe kabola, pakipindot naman po yung subscription button. Unahin nga natin dito sa comment nga po. Ito mo si JJ kabola. Dito nga po sa rumored na kontrata daw nitong si Chris Newsome. So may rumor na lumabas kasi 1.9 million daw. So ang ginawa nitong si Mike Hopper doon sa kanyang programa po na PBA Moto Club kabola, in-open up niya kay JJ. Tinanong niya kay JJ kabola kung 1.9 si Newsome, magkano naman yung gusto sa palagay ni JJ na nararapat sa kanya. Ang sagot po ni Helterbrand is 4.6 million kabola. Now, nung pina-explain po si JJ kabola, in-explain niya basically, ito pong sabi niya, in my 9 years, I won 4 championships, isang back-to-back, I won multiple BPC, I won multiple PBA All-Stars, and I won an MVP. In 9 years, if you compare my career to his career, I'm making 4.6 million. Kabola. So, the logic, kabola, klaro naman. May point. Ano po? Pero yung mathematics, yung medyo hindi po ako agree, kabola. So, parang kasi ang main basis na niya, halimbawa is the number of championship na 4. Kasi kung ganyan po yung basis mo, kabola, number of championship, halimbawa. So, sinasabi mo ba, halimbawa lang, kasi si Chris Ross, dapat times 3, times 4 yung sahod niya compare dito kay Newsome. Kasi ilan na ba championship ni Chris Ross? Palagi sila magkasama po ni Fajardo, kabola. O ano na lang natin, pag levelin natin, ang ibig sabihin ba niyan, dapat yung pong salary ni Fajardo, doble sa salary ni Stan Heidinger. Kasi I think doble yung number of championship ni Fajardo. Of course, if MVP yung batayan, ibang level. Sobrang 7 or 8 na ata si Fajardo, 0 pa na si Stan Heidinger. So, what do you mean? 4 times? 4x? 5x? Yung sahod dapat ni Fajardo compared kay Stan Heidinger? Di ba hindi? So, yung pong mathematics na ginamit dito ni Helterbrand, kabola, medyo tagilid. O hindi po ako agree. Pero yung reason niya, of course, in terms of accomplishment, kabola, gets naman natin yung punto. Pero at the end of the day, kabola, pag accomplishment ba yung main na batayan? Di ba, depende case to case basis. Halimbawa, kabola, ito pong si Junmar Fajardo, like 5 years from now, kapag magre-recontract siya pa rin yung maging highest paid player, kabola, kahit hindi na siya yung best player. Di ba, hindi ganun po yung logic, kabola, di ba? Hindi po yung ganun yung logic in terms of contract negotiation. And ako lang if I choose between the two, halimbawa, kung papipiliin ka at the 9th year time po ni Helterbrand sa 9th year time po, kung skill to skill lang yung basehan kabola, of course, Helterbrand pa rin tayo kapag talagang titignan natin na maayos, kasi iba pa rin yung offensive prowess ng Helterbrand. Pero hindi ako makikipag-argue dun sa mga pipili kay Newsome, kasi si Newsome po is also a very well-rounded player, kabola, di ba? Sobrang well-rounded po niyan, kabola. Now, ito na, top 5, superstar, kabola, yung sa palagay natin is pwede pong susunod po na matrade. Number 5 po natin sa listahan is wala na pong iba kundi si Robert Bolick. Ito medyo nawawala, nagulat ako, hindi masyadong narurumor si Robert Bolick, kabola. Kakalabas lang po ng 4-point shot na rule, di ba? Isa siya sa mga magbi-benefit. So, nagulat ako na hindi masyadong narurumor, lalo na po yung mga MVP group teams, kabola, na kunin itong si Robert Bolick. Number 4 ko, Cedric Bearfield, of course. Narurumor na siya to go to San Miguel Beermen, pero of course, alam naman natin na Blackwater is more connected to the MVP group. And of course, ibang level yung Bearfield, lalo na pag naipakita niya na sa rookie season niya. Number 3 natin will be Will Navarro. Ito naman, ito yung number 1 yun na rumor na pupuntang San Miguel Beermen, kabola. So, kaya siya natin number 3. I know, hindi naman talaga po siya star player, pero at the end of the day, he's seen as a blue chip prospect, kabola. So, he deserves a spot in this list. Number 2 ko will be Calvin Abueva. Kung Calvin Abueva, hindi natutuloy yung mga trades niya, kabola, So, si Calvin Abueva, kabola, na-rumor na siya going to Northport, di ba? Then, maybe a trade to Converge, kabola, mga ganun na pong scenario, pero hindi pa rin po natutuloy, kabola. So, with that, though, we still believe with all the issues and with his connection to Converge, siya din ang isa pang malaking potential ko na matrade. Pero number 1 ko dyan, Arvin Tolentino. I think or I'm expecting teams of SMC to realize the importance of the skill set po of Tolentino. Lalo na po, dumating nga po yung 4-point
shot po na yan, kabola. Tolentino is one of those guys who can take advantage of that. So, sino makakuha sa kanya? It's either Ginebra, San Miguel, or Magnolia. It will be a very, very big, good addition, kabola. Kabala, sino mauna sa 5 na yan? Comment lang po sa baba.